Meron tayong ayusin guys, isang Honda XRM na 110. Ang problema ng kanyang motor ay umaandar naman siya, kaya lang kapag piniga or kalaunan ay namatay naman siya. So hirap siyang patakbuhin kasi nga ayaw makatuloy-tuloy ang andar ng kanyang motor. So ito ay pinabooster yan sa ating shop kasi ayaw na siyang tumakbo. Ngayon, ang una natin gawin ay i-on muna natin ang kanyang susi at try natin paandarin guys kasi ito ay binili ng customer sa ating shop. So yun nga guys, ayaw talagang umandar, no. Ngayon, ang pinaka natin gawin ay siyempre baklasin natin ang kanyang mga bearings na possible kung saan nakalocate ang kuryente ng kanyang motor. So nakabaklas ng kanyang cover guys, ang right side muna ang binaklas natin para may check muna natin ang supply ng kanyang kuryente. Kasi ito ay XR na 110, kaya possible ito ay primary type. Kung hindi pa ito na-convert ng battery operated. So check muna natin ang kanyang kuryente guys, sitwasyon ng kanyang kuryente. Ito ba makapal o manipis? So yun nga guys, no, merong lumabas na kuryente pero walang spark na nangyayari. So maririnig natin na meron siyang lumalabas, kaya lang hindi makita natin sa ating mga mata kasi mahina ang supply ng kanyang kuryente. Ngayon nabaklas na natin ang kanyang CDI at dito na natin i-check kung anong CDI ang meron na kanyang motor. Is either battery operated or stock CDI pa o primary type operated. Okay. Ngayon guys, putulin na natin ang kanyang cable tie. So yun. So since malaki ang CDI guys, possible to ay stock pa o 5 pins wire na CDI. So kulay brown. Yun guys, confirm na stock pa ang CDI ng kanyang motor at never pa itong napalitan. So dito natin guys malalaman kung may problema ang kanyang motor sa kuryente, sa primary coil, pulser, or baka sa CDI ang problema. Siyempre unahin natin i-check ang dalawang supply ng kuryente ng kanyang stator, yung pulser at saka yung source coil. So meron tayong makitang 5 wire ito guys, at bibigyan ko ng idea kung anong mga wire at kung ano ang function ng 5 wire na iyan. Sa una natin makita ay blue white, yan po ay pulser o pickup coil. Katabi naman niya ay green white, yan naman po ay kanyang ground. So body ground yan guys, nakakonek ha, sa buong ground niya nakakonek. Okay. Katabi naman ng blue white ay black yellow, so yun po ay ang kanyang ignition coil. So yan guys, so yung nasa kamay ko guys ay black red, yan naman po ang kanyang primary coil. Yan naman kiniskis ko guys, yan po ay black yellow, so yan po ay ignition coil. So yan namang nasa gitna guys, yan tinuro ko black white, yan po ay ang engine stop natin kung saan na-connect dyan ang ating susi. So naka-series po ang wire sa ating susi dyan, yung black white sa ating ignition switch. Kaya pinakauna natin i-check guys itong black red, ito yung nagbibigay supply sa ating CDI. Ito po ay connected sa ating primary coil o stator coil. So check muna natin ang supply kung nagiging standard pa ba or mahina na ang kanyang resistance. Kapag standard na resistance ng mga primary coil guys, lalo na ito'y condition, nasa mga 450 to 550 ito stable at hindi pabago-bago. So ito na malaman guys kung goods ba siya o hindi. Nagamit tayo ng multi-tester at i-set lang natin ang ating tester sa continuity sa times 1 resistance. So nawala po yung test rod guys. Ito lang muna tusok-tusok. So meron siyang 600, 500, 600 uli, 700 uli. Kung naobserbahan nyo guys, pabago-bago ang supply ng kanyang current or resistance na nangalugan niya na may problema na ang kanyang magnetic wire na kanyang primary coil. Kasi kapag normal po ang ating primary coil at walang problema, nag-steady lang yan sa 450 to 550 o 500. Nasa mga linya nasa mga resistance lang na ganyan guys. Pero kapag umabot ng 900, 1,000, 450 pababa, 600 pababa pataas, ibig sabihin ng ating magnetic wire ay nasusunog na siya guys. So maya pakita ko sa inyo guys no, anong itsura ng ating magnetic wire natin primary coil. Next naman ang ating pulser. Sa pulser naman guys, ilagay lang natin ang ating test rod sa green white. Ang ating test rod naman ay isa sa ating blue white. So dito natin check ang standard resistance ng kanyang pulser. Meron sa mga sa 130, 120.
So goods po ang kanyang resistance guys, no, at nag-steady lang ang resistance ng ating pulser. Alaman din natin pulser guys ay maliit na magnetic wire, no. Kung nasisira din yan, same din ang sakit ng kanyang primary coil. Pagbabago-bago din ang resistance ng ating pulser. So nasa mga 120, 130 dapat hindi yan bababa sa 100 o susubra sa 150. Kapag sumubra sa 150, bumaba naman sa 100, sira po ang ating pulser. So dito naman sa kanyang primary coil guys, confirm na may problema talaga siya. Kasi malikot yung resistance ng kanyang current, ng kanyang primary coil sa ating tester. So nakita niyo man guys, no, hindi siya nag-steady, no. Minsan bumaba, tumataas, sumubra pa sa 1,000. So maya guys, tatanggalin natin ang kanyang stator coil at doon natin tatabasin yan. Pagpasili ko sa inyo kung anong itsura ng magnetic wire ng ating source coil. So dito natin guys, i-double check lang muna natin talaga before natin i-confirm yun ang sira kung bakit namatay ang kanyang motor. At manipis ang kuryente ng kanyang ignition coil guys. So kapag ganun, may problema ang kanyang magnetic wire sa kanyang primary coil. So itong CD niya guys, ito ay original pa, no. Klarong-klaro naman. Ganito po kalapad ang original ng CDI NXRM na 110. So ngayon guys, ang next na gawin ay tanggalin itong cover ng kanyang stator coil. Para magkaalaman na guys ang totoong sitwasyon ng kanyang primary coil kung bakit ito ay nagbabago, bumaba at tumataas. Ito ay malaking impact sa kuryente o supply ng kuryente ng ating CDI. Kasi kapag bumaba, tumataas ang resistance ng ating stator coil, mapektuhan din ang output supply ng ating CDI. Kapag nagbabago ang kuryente natin guys na lumalabas ng CDI, automatic nagbabago din ang supply ng ating kuryente sa ating ignition coil. Kapag ganun, mahirapan makapag-generate ng kuryente ang ating ignition coil at hindi makapaandar ng tama sa ating makina o hindi siya makakontribute ng tamang kuryente sa ating spark plug. So ito nga guys, nabaklasan natin ang kanyang cranky shell at nakita natin replacement na pala ang kanyang stator coil. So kapag mo replacement guys, kadalasan pinakamataas na lifespan dyan ay nasa mga 8 buwan lang, masusunog na siya kumpara sa original na stator coil. So since ito ay replacement na, siguro guys, nasa mga 6 months pa 7 months pa ito nasusunog na siya. Ang kalidad kasi ng magnetic wire na ginagamit ng mga class A na primary coil guys ay nakadepende kung paano ito na-rewind. Since ito ay aftermarket, possible na sobrahan ito sa paglagay ng varnish. So yan guys, confirm na natin, i-check lang natin muna gamit ating multi-tester before natin i-pull out yan sa kanyang crankcase. At try muna natin i-double check ang supply. So yan guys, mayroon siyang 6. Uy, mabot ng 1.9, no? Grabe. Sira na talaga ang kanyang magnetic wire guys. 444, 43. Tapos, yun, nag-steady na siya guys. 44. So ulitin natin ulit. So yun po, yun, tumataas. 44, 60, 44. 61, 90. Yun guys, oh. Malikot talaga ang kanyang resistance guys. So kapag nagbabago ang magnetic wire, ang supply natin magnetic wire, automatic mapiktuhan natin CDI at saka ignition coil. So ipulutan natin to guys, ipulutan na natin, no, para matabas na natin to at makita natin sitwasyon ng kanyang magnetic wire. So ito guys, before natin pulot, ito pala ang itsura ng kanyang magnetic wire na kakabit natin. So yan po ay number 35. So yan po ang gagamitin natin pang rewind sa kanyang motor. Since si Bossing ay nag-chat na wala na siyang budget pambili ng bagong primary coil kasi medyo kamahalan daw. Sa mga 550 to 600, mura lang yan guys. Mas maganda na nga ngayong panahon na to is meron ng mga aftermarket. Kumpara sa mga year 2006, 7 ata o 8, ay hirap makahanap ng replacement ng mga stator coil. Kadalasan ginagawa ng mga naunang mekaniko ay nire-rewind lamang ito. So since medyo namahalan si Bossing, so ang gawin natin guys, i-rewind lang muna natin ito yung kanyang primary coil. Palitan natin ng bago ng magnetic wire para hindi masyadong malakihan si Bossing, no? So bayaran ni Bossing ay ang kanyang pag-rewind lang na ating tsaka kung mayroong sobrang libor ay mas maganda na rin yun, is mas mayroong sobrang libor si Bossing. Pero since naghanap pa siya ng budget, ang gawin natin, i-rewind muna natin ito guys kasi ito lang primary coil o stator coil ang sira ng kanyang motor. So medyo may katigasan ng konti ang kanyang magnetic wire guys, no. Nahirapan akong tanggalin gamit ang cutter. So ang gawin natin ay tabasin natin ito gamit ang ating lagari, no, lagari lagari ng metal. Yan, lagari.
iwasan lang natin guys na mabiyak yung plastic o housing niya kasi i-rewind pa natin tong kanyang stator coil. So back to back ang ating paglalagarin yan guys, no. Pagkatapos ibabaw ilalim naman para pag matanggal na natin ang kanyang magnetic wire ay hindi tayo mahihirapan guys. Kasi kapit na kapit po ang kanyang winding dahil grabe babad ito sa electrical varnish. Kapag babagit kasi sa electrical varnish ang ating magnetic wire, mas lalong tumitigas ang ating magnetic wire guys. Yun, no? Yun, sinisikot-sikot ko ang ating nilagaring magnetic wire. Ganyan po siya katigas guys. Yun, no? Grabe, sobrang tigas yan. Kita nyo ba yan? Nasusunog na ang kanyang magnetic wire. Merong part na maitim, merong medyo brown at medyo may dark brown. So yan po ang patandaan ng ating magnetic wire ay nasusunog na siya. So yan guys, oh. So ngayon ang gagawin natin guys, pag malilinis natin itong kanyang housing ng kanyang stator coil ay pupunta tayo sa babayan at bibili tayo ng set na magnetic wire. So kung sa mga 100 grams na magnetic wire lang guys, sobra na yun, no? Pero kung walang budget, pwede yan 60 pesos, no? Bibili kayo kahit 70 pesos, goods na yan pang winding, no? So ito na guys, oh. Klarong-klaro, sira talaga ang kanyang primary coil. Sunog na sunog ang kanyang magnetic wire. A few minutes later. At ito na guys, nakuha na natin lahat ng kanyang naunang magnetic wire. Medyo naabutan tayo na kahit mga sobra 30 minutes, no, kasi napakatigas at saka kailangan natin wag madaliin kasi masisira ang housing ng kanyang winding niya guys. So ito yan guys, oh. Magkaibang kulay ng kanyang bronze, no. Merong makapal na kulay, meron din medyo na nasunog na. Meron din medyo umitim. So ang gawin natin guys ay papalitan natin yan ng bagong magnetic wire at i-rewind natin. Abang-abang na sport to. See you sa aking video, ride set. God bless.